matuto, manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon'y ating pagsaluhan ang gintong yaman ng ating bayan. Ako po si Ginoong Kien Butay Mayorga, guro sa Bukiring Pampublikong Paaralan ng Paliw High School, sakop ng Tanhay City Division, Region 7, Central Visayas. Lahat ng mga nanonood at nakikinig. Dumating ba sa buhay nyo na naging kaibigan ninyo ang inyong mga unan? O di kaya'y may mga bagay kayong palaging dala kahit saan? Halika't ating tuklasin ang kwentong pinamagatang Sitismo at ang kanyang mga unan. Sulat ng inyong abang lingkod, Ginoong Kien Butay Mayorga, at guhit ni Susette Mijares ng kaparehong dibisyon. Ating alamin, tirik ang haring araw, mapayapa ang kalangitang bughaw, tilaok ng mga manok at tiririt ng mga ibon ay nag-uunahan kasabay ng preskong hangin mula sa palayan. Dali-dali akong lumangon sa aking pinahihigaan. Agad na dumungaw sa bintana at tinignan ang aming palaruan. Nagmamasid kung nandyan na ba ang aking mga kaibigan. Agad kong pinuntahan si Mama. Kasama niya ang aming kapitbahay na si Aling Reta. Habang sila'y nag-uusap, ako na may tuwang-tuwa kay Tismo, ang kaisa-isang anak ni Aling Reta. Ako'y nagugulat sa pangalan ng mga bagay na panay turo niya't nakikita. Nan. Sambit ni Tismo sa kabundukan ay unan. Nan. Pangalan ni Tismo sa mga ulap ay unan. Nan. Pangalan ni Tismo sa pugad ng ibon ay unan. Nan. Pangalan ni Tismo sa mga sako-sakong semento na hinakot ni Mang Pedro ay unan. Ben, tingin ko'y giliw na giliw ka kay Tismo. Lahat ng kanyang makikitang sa tingin niya'y malambot ay unan ang ipapangalan nito. Sa bahay, di mabilang na unan ang makikita mo kahit saan. Dali-dali akong pumunta sa bahay ni Aling Rita. Pagpasok ko sa beranda ay may nakapatong na pulang unan. Pagpasok ko sa sala ay may nakahilerang kahel na unan. Pagkapunta ko sa kainan ay may dilaw na mga unan sa bawat upuan. Pagbukas ko ng pinto sa kwarto ay may mga berdeng unan sa higaan. Pagpasok ko sa kusina ay may asul na unan. Pati palikuran nila ay may kulay anyel na unan. Pati ba naman garahe ng sasakyan ay may lilang unan? Napakakulay ng bahay ni Tismo dahil sa kanyang mga unan. Parang bahaghari kung ito'y tignan. Okay lang na siya ay magmukmok basta kasama at pasan niya ang kanyang mga unan. Ano ba si Tismo? Kakaiba ba si Tismo? Ano kaya ang gagawin namin para maging kaibigan si Tismo? Napapaisip ako ng malalim. Isang umaga, nagising ako sa isang malakas na kalabog. May nagdadabog, may sumisigaw, may umiiyak. Tiyak, si Tismo naman iyon. Dali-dali akong dumungaw sa bintana at agad na tinawag si Tismo. Tismo, tignan mo ako. Agad niyang narinig ang aking sigaw. Sa bintana ay dali-dali siyang dumungaw.
mga kamay sa ulo ay inuuntog. Katawan niya'y kanyang binubugbog. Sabay turo sa kanyang kaisa-isang paboritong rosas na ponda ng unang nilalabhan pala ni Aling Rita. Kinunan ko siya ng una naming kulay rosas. Kumuha rin ako ng unang kulay pulang kupas. Bit-bit ang mga unan, ako ay dali-daling lumabas. Agad na pumunta sa bahay ng pamilya, diba? Napalitan ng saya ang lungkot ni Tismo. Agad niyang kinuha ang dala kong unang kulay rosas. Agad na kinuha ang kamay ko't nagmamadaling, nag-aayang lumabas. Kami namimingwit ng isda. Pasan namin ang unan. Kami nangunguha ng bayabas. Pasan namin ang unan. Kami nagtataguan. Pasan namin ang unan. Kami nagtutumbang presoy. Pasan namin ang unan. Sali kami! Sali kami! Sigaw ng aming mga kaibigan. Ang nakatutuwa pa'y pasan din nila ang kani-kanilang mga makukulay na unan. At kami biglang napahinto nang dumating si Aling Rosa. Siya ay may bit-bit na mga babasahin na ipamimibigay sa mga bata. Wow! Nakikisali na sa paglalaro si Tismo. Mabutit isama siya sa pagbabasa ninyo. Hirit ni Aling Rosa na nagmamadaling umalis. Tismo! Tismo! Halika! Tayo muna'y magpahinga. Inabot ko ang papel sa kanya. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak at napakunot ang mukha. Papel. Ang dahan-dahan niyang bigkas. Tumahimik muna kayo. Tuturuan muna natin si Tismo. Hikayat ko sa aking mga kasama. Papa. Pa. Mama. Ma. Ate. Te. Kuya. Uya. Sabay-sabay na naghihiyawan at nagpapalakpakan ng lahat. Sige, tayong lahat. Papa, Mama, Ate, Kuya. Habang patuloy naming inulit ang pagbabasa ay aliw na aliw si Tismo sa aming ginawa. Natapos ang buong araw na walang muling naririnig na kalabog. Walang sigaw, walang iyak, walang pagdadabog, walang mga ulong inuuntog, walang katawang binubugbog. Ang malungkot na mukha ni Tismo ay biglang napalitan ng saya kasama ang mga bagong kaibigan. Kaibigang may bit-bit na ring mga unan. At dito po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang si Tismo at ang kaniyang mga unan. Ngunit may mga katanungan ako. Mayroon ba kayong kakilala na katulad ni Tismo? Hindi ko marinig. Lakasan ang mga boses gaya sa pagpapalakas ng suporta natin sa inklusibong edukasyon. Ang mga batang katulad ni Tismo ay hindi espesyal. Hindi rin sila kakaiba. Hindi sila nangangailangan ng awa at paghuhusga. Sila ay nangangailangan ng pusong mapagmahal at isipang may malawak na pag-unawa. Ang kwentong tungkol kay Tismo ay maaring kwento ko, kwento mo, kwento nyo, kwento nating lahat. Dahil ang mga ito'y kwento ng bayan ko. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.